Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Makayla, tubong Kabangkalan Negros Occidental. 18 anyos ako nang maranasan ko ang bagay na magpapabago sa buong pagkatao ko. Nagsimula ang lahat sa isang gabing mainit. Hindi ako mapakali sa kama. Nasa kalagitnaan ng Abril noon. Walang hangin. Pawis na pawis ang bato ko kahit walang kumot. Makayla! Kung di ka pa inaantok, isalin mo muna yung tubig sa timba. Wala na tayong reserba sa banyo. Sigaw ni nanay mula sa labas ng kwarto. Sandali lang, Nay. Sagot ko. Tumayo na nga ako at lumabas ng kwarto. Nagbitbit ng balding walang laman at lumabas papunta sa poso sa likod bahay. Doon sa bandang dulo ng bakura namin. Tanaw ang malaking balete na kahit araw ay hindi ko pinupuntahan. Habang nag-iigib ako, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan. Nakakakilabot sa batok. Napalingon ako sa balete. Walang tao. Pero may kung anong gumagalaw sa lilim nito. May hayop lang siguro. Bulong ko sa sarili. Pagbalik ko sa loob ng bahay, nagtapis ako ng tuwalya at tumuloy sa kwarto. Nagbuhos kasi ako ng tubig para kahit papaano, lumamig naman ang pakiramdam ko. Ay, ang init talaga. Sana umulan kahit konti. Reklamo ko sa sarili ko habang humihiga. Mga ilang minuto pa lang akong nakahiga nang unti-unti na akong dinadalaw ng antok. Pero bago tuluyang makatulog, narinig ko ang isang bulong. Makayla. Napadilat ako. Umabog ang dibdib ko. Makayla. Ulit ng tinig. Mahina pero malinaw. Lalaki. Kuya Joel, ikaw ba yan? Tawag ko. Pero nasa Maynila ang kapatid kong lalaki. Tumayo ako at binuksan ang ilaw. Wala. Tahimik ang buong paligid. Ay, siguro guni-guni lang. Bulong ko na naman sa sarili. Pinatay ko na ulit ang ilaw at humiga. Pagkapikit ko pa lang ng mga mata ko, nang idilat ko ulit ito ay wala na ako sa kwarto ko. Nasa gitna na ako ng kagubatan. Malamig ang hangin. May liwanag na kulay asul na nanggagaling sa paligid. Nakayapak ako at nararamdaman ko ang dampi ng mga damo sa talampakan ko. Imposibleng. Pagkapikit ko pa lang ng mga mata ko ay nanaginip agad ako. Hindi ko man lang naramdaman na nakatulog ako ng mahimbing. Makayla. Tawag ng isang tinig. Lumingon ako. Nakita ko ang isang lalaking nakaputi, nakangiti, at may mahahabang buhok. Maputi ang balat niya. Parang walang bahid ng dumi. Anong lugar to? Hindi ko alam kung nasan ako. Tsaka, sino ka? Nagugulo ang tanong ko. Matagal na kitang hinihintay. Panahon na. Panahon na para saan? Ngumiti siya at hinawakan ng kamay ko. Sa oras na yon, hindi ko alam kung bakit hindi ko siya natulak o napigilan. Parang wala akong kontrol sa sarili kong katawan. Gusto ko nang bumalik. Ayokong manatili dito. Pakiusap. Nahihintakutang pakiusap ko sa lalaking nasa harapan ko. Hindi mo na kailangang bumalik. Makayla, sa akin ka na. Napapikit ako ng mariin. Inisip na panaginip lang ang lahat. At tama nga ako. Nagising akong pawis na pawis. Pero iba ang nararamdaman ko. Nang tignan ko ang sarili ko, natigilan ako. Wala akong suot na pangilalim at may bahid ng dugo ang kumot ko. Hindi, panaginip lang yun. Kabadong wika ako sa sarili, ngunit habang pinipilit kong linisin ang sarili ko, dama ko ang sakit. Parang may nangyaring hindi ko maalala ng buo. Nang araw na yon, wala akong masyadong kibo. Sa kusina, habang nagsasaing si nanay, tinawag niya ako. Oh, bakit parang lutang ka? May sakit ka ba? Wala po, napuyat lang, Nay. Nagtatakang napatingin sa akin si inay. Makayla, naglalakad ka ba sa gabi? Ho? Hindi naman po. Bakit?
Kasi kaninang madaling araw, parang may narinig akong pinto. Tapos, naamoy ko yung insenso. Wala naman tayong sinunog na ganyan. Napatingin din ako sa kanya pero hindi ako makasagot. Hindi ko rin masabi kung paano ko ipapaliwanag ang nangyayari. Kinagabihan, natulog ulit ako at muli siyang dumating at nagpakita sa panaginip ko. Nasa ilog ako, hubad, malamig ang tubig. Tapos dumating siya, lumangoy papalapit. Huwag na tayong maghiwalay pa, sa panaginip man o hindi. Sabi niya nang may mapanuksong ngiti sa labi. Huwag mo kong hahawakan. Nanginginig ang boses kong sabi habang pinipilit kong lumayo sa kanya. Ngunit huli na. Pagkalingon ko, nakita kong nakahawak na siya sa balikat ko at sa isang iglap tinangay niya na naman ako. Kinabukasan, pagkagising ko mas masakit na ang katawan ko at muli may bahid ng dugo ang kumot ko. Ilang araw niya akong pinupuntahan, hindi ako makalaban, hindi ako makatanggi. At habang tumatagal, nanghihina ang katawan ko, namumutla, nawawala ang gana sa pagkain, hindi ako makapagtrabaho. Kaya't isang araw, may dumating sa bahay, si Lola Selly, ang matandang albularya sa kabilang baryo. Hindi namin siya pinaimbita, basta na lang siya dumating at tumingin sa akin nang matalim sa mga mata. Makayla, iba na ang tingin ng mga mata mo. May sumasama sa'yo. Aniya, Lola, tulungan niyo po ako. Lumapit siya at dinampian ng langis ang noo ko. Pumikit siya at bigla siyang napatigil. Nasa iyo na siya, ang lalaking engkanto. Sinisipingan ka niya sa panaginip. Pero hindi lang basta panaginip yan. Dahil totoo ang ginagawa niya. Bulong niya. Naramdaman kong bahagyang nanginig ang buong katawan ko. Nilulukuban na ako ng takot. Paano po ito titigilan, Lola? Hindi ganun kadali. Kapag tumatak na sa'yo ang laway ng engkanto, ibig sabihin ay namarkahan ka na niya. Hindi ka basta-basta makakalaya. Kailangan nating putulin ang ugnayan at bago natin gawin yun, kailangan mong sabihin sa kanya mismo na ayaw mo na. Paano ko po siya kakausapin kung sa panaginip lang siya nagpapakita? Makinig ka, iha. Darating siya ngayong gabi. Kapag nagpakita siya, huwag kang matakot. Kahit anong gawin niya, huwag kang bibigay. Kapag tinawag ka niya, huwag mong sagutin agad. Pakinggan mo lang at pag nakita mo ang pagkakataon, sabihin mong ayaw mo na. Gamitin mo ang pangalan mo. Ang pangalan ay makapangyarihan. Pero Lola, paano kung hawakan niya na naman ako? Makayla, kung hindi mo siya pipigilan ngayon, maaaring hindi ka na magising kinabukasan. Baka makuha ka na niya ng tuluyan. Sige po, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tumayo si Lola Selly at pumikit ulit. May binubulong siyang hindi ko maintindihan. Tumigil lang siya nang patayin ko ang ilaw at humiga. Noong managinip ako uli, tulad ng dati, naramdaman ko ang presensya niya. Dahan-dahang lumitaw sa gilid ng ilog ang pamilyar na anyo ng isang lalaki. Maputi, mahaba ang buhok, may mapuputing balat, mga matang tila nagsusumamo pero may tinatagong anino. Makayla. Nakangiting tawag niya. Hindi ako sumagot. Lumapit siya. Marahan. Mahal na mahal kita. Bulong niya sa may taeng ako na nagpanindig talaga ng mga balahibo ko sa katawan. Kinikilabutan ako. Hindi mo ko kilala at hindi rin kita kilala. Kaya hindi maaari ang pagmamahal na sinasabi mo. Kilala kita. Araw-araw kitang binabantayan. Ilang taon na akong naghihintay. Laging nasa tabi mo. Sa bintana mo. Sa likod ng bahay. Sa bawat patak ng ulan.
At sa bawat huni ng kuliglig, naroroon ako. Pinabantayan, hindi mo ba alam ang ginagawa mo sa akin? Gabi-gabi mo kong sinasaktan. Hindi mo ko tinanong, hindi mo ko pinapili, pinilit mo ko. Tumaas na ang boses ko. Hindi siya sumagot agad. Tumitig lang siya sa akin, tila nasasaktan. Pero hindi ako nagpadala. Akala mo ba pagmamahal yun? Kinagahasa mo ko sa sarili kong panaginip. Makayla, hindi ko sinasadya. Uhaw ako sa'yo. Nung una kitang makita, bata ka pa lang. Alam kong ikaw na ang nilalang para sa akin. Hindi ako para sa'yo. At kung akala mo malaki na ako, hindi, bata pa rin ako. Hindi ako mapapasayo kahit anong sabihin mo. Tumitig siya sa akin. Kita ko ang panginginig ng balikat niya. Pero hindi galit. Parang desperado. Naguguluhan ka lang. Ayaw mo lang tanggapin na mahal mo rin ako. Hindi kita mahal. Wala akong nararamdaman kundi takot. Wala akong hiling kundi matapos na to. Kaya pakiusap, tigilan mo na ako. Natahimik siya sandali. Maya-maya pa, nakita kong tumulo ang mga luha mula sa mapuputing mata niya. Pero hindi tubig, kundi liwanag. Kapag iniwan mo ako ngayon, hindi mo na ako muling makikita. Hindi mo na mararamdaman ang pagmamahal ko. Wala nang magmamahal sa'yo gaya ko, Makayla. Kung pagmamahal ang tawag mo sa ginagawa mo, ayoko na. Hindi ko kailangan ng pag-ibig na walang pahintulot. Hindi kita pinapayagan. Matigas na sabi ko. Makayla, hindi mo na ako pwedeng tawagin. Maski ang pagbigkas mo ng pangalan ko, ikinasusuklam ko. Ayoko na! Ayoko na! At sa huling sigaw kong yun, parang niyanig ang buong kagubatan. Dumilim ang langit sa panaginip. Umihip ang malakas na hangin. Ang engkanto, tila nabali ang anyo. Kumurap siya. Naglaho ang ilog. Maging ang mga bulaklak naglaho. Tanging siya at ako na lang ang natira sa isang itim na walang hangganan. Marahan siyang napaatras. Saka lang siya tumigil. Nang ilang di pa na ang pagitan naming dalawa, muli niya akong tinignan sa mga mata. Kung yan ang gusto mo, patawarin mo ko. At sa isang iglap, nagising na naman akong nanginginig. Umaga na, maliwanag ng paligid. Wala na si Lola sa sulok, nakabukas din ang pinto. Akala ko tapos na. Akala ko nang umalis siya sa panaginip ko, hindi na siya babalik. Pero hindi pala ganun kadali makalaya sa nilalang na hindi kabilang sa mundo natin. Pagkagising ko nung araw na yon, at mga ilang minuto lang ay magaan na ang pakiramdam ko. Wala nang sakit, walang lagnat, walang pakiramdam na mabigat. Nagluto ako ng almusal, tumulong kay nanay. At kinagabihan, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, mahimbing na ang tulog ko. Lumipas ang 3 araw na tahimik, normal. Bumalik ang kulay sa mukha ko. Bumalik ang gana ko sa pagkain. Tumingin ako sa salamin at hindi ko na nakita ang luma kong sarili. Yung natatakot, laging may kaba sa dibdib. Hanggang sa dumating ang pang-4 na gabi, may tao sa labas ng bahay. Bandang 9:00. Habang naglalaba ako sa harap ng bahay, narinig kong may kalusko sa dulo ng bakuran, doon sa direksyon ng balete. Ano na naman to? Bulong ko. Pumasok ako agad sa bahay at isinara ang pinto. Ngunit ilang sandali pa lang, may kumatok. Makayla. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi tinig ng engkanto. Boses ng tao. Lalaki, pero pamilyar. Bumukas ang pinto bago ko pa man to nalapitan. At sa pagbungad niya, natigilan ako. Isang lalaki, maputi at malinis. Maamo ang muka, naka-long sleeve na puti at maong na pantalon. Malapad ang pagkakangiti niya. Magandang gabi. Ako nga pala si Rafael. Bago lang ako dito. Ako nga pala yung nakatira ngayon sa bahay sa tapat niyo. Napatitig ako sa mukha niya.
Hindi siya kapareho, pero hindi rin siya ibang-iba. Ang mata, ang ngiti, ang kulay ng balat, may kakaibang pareho talaga. "Ah, ako si Makaila." Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. "Alam ko, narinig ko ang pangalan mo sa mga kapitbahay. Pwede ba kitang yayaing maglakad bukas? Gusto lang kitang makilala ng lubusan. Sabi ng mga bata, ikaw daw yung masarap gumawa ng biko dito sa lugar nyo." Napangiti ako, pero may kaba sa loob ko. "Pwede? Sige, pwede. Bukas." Nauutal na tugon ko. Nung gabing yon, hindi ako mapakali. Bumabalik sa alaala ko ang mukha ni Rafael. Parang pamilyar. Pero imposibleng siya ang engkanto. May anino siya. Nakikita sa salamin. Hindi siya lumulutang. Hindi siya kasing itikado. Pero isang bagay ang hindi ko makakalimutan. Ang kanyang amoy. Amoy sampagita. Parang pinaghalong bulaklak at insenso. Kagaya ng dati. Kinabukasan, lumakad kami papunta sa ilog. Masaya naman siyang kausap. Mabait. Malumanay. Pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Ewan ko ba? "Makaila, masaya akong pumayag kang sumama." Bigla niyang sabi habang nakaupo kami sa gilid ng tubig. Marahan lang akong tumango. "Pero hindi mo na ako naaalala, no?" "Anong ibig mong sabihin?" "Yung gabi na huli mo kong tinanggihan. Akala ko tapos na tayo. Akala ko hindi mo na ako maiisip ulit." "Rafael, ano ka ba talaga?" Napatayo na ako. Ganon rin siya. Tinitigan niya ako. At unti-unti, parang nabubura ang anyo niyang pangtao. Ang mata niya ay muling nagningning. Ang buhok niya ay humaba. Ang suot niyang puti ay nagmistulang mahabang tela na bumalot lang sa kanya. Hindi siya sumagot. Marahan lang siyang lumapit sa akin. "Bakit ka bumalik? Di ba sinabi ko na? Ayoko na!" Nahihintakutang sigaw ko sa kanya. "Hindi mo na ako pwedeng itaboy, Makaila. Hindi na sa panaginip lang tayo. Lumampas na tayo doon. Naging parte na ako ng mundo mo." Hindi kita kailangan." "Pwede naman tayong magsimula ulit. Bilang tao. Bilang ako." "Hindi mo ko minahal. Ginamit mo lang ako. Katawan ko lang ang gusto mo." Napatigil siya, parang tinamaan ng matalim na salita. "Lubayan mo na ako. Magkaiba ang mundo nating dalawa." "Hindi. Makaila, tao ako dati. Bago pa ako naging engkanto. May puso ako. At sa puso kong yun, ikaw lang ang laman." Hindi yan totoo. Sinungaling ka. Wala kang puso. Kung totoo ang puso mo, sana tinanong mo ko. Sana hindi mo ko sinasaktan. Isa pa, ang mga gaya mo, mapanlin lang kayo. Hindi ko alam kung paano magmahal ng tama, pero ikaw lang ang gusto ko. At sana tanggapin mo pa rin ako. Ipaalam mo sa akin kung paano magmahal ang mga tao. Hindi, wala kang kakayahan nun." Matapos ko yung sabihin, tumakbo na ako pa uwi, humihikbi. Sa loob ng bahay, agad kong kinuha ang bote ng langis at asin na iniwan ni Lola Selly. Naglatag ako sa paligid, umupo ako sa gitna ng sahig at doon ako nanalangin. Sa sobrang takot at poot, hindi ko na alam kung kanino ako humihingi ng tulong. "Panginoon, kung totoong may kabutihan pa sa mundong to, ilayo niyo ako sa kanya. Palayain niyo po ako. Ayoko na pong bangungutin. Ayoko na pong maalala ang bawat haplos na hindi ko hiningi." At sa mga oras na yon, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan. Nawala ang amoy ng insenso. Ang liwanag ng paligid ay lumamlam. At mula sa labas ng bahay, wala nang tunog. Wala nang Rafael. Wala na ang engkanto. Lumipas ang mga buwan. Wala nang nagpakitang bagong muka sa tapat. Wala na talaga si Rafael. Wala nang kakaibang tunog. At isang araw, bumalik si Lola Selly. Pinagmasdan niya ako sa sala habang tumatango.
Matapang ka, Iha. Hindi lahat nakakawala sa ganon. Pero ikaw, pinili mong lumaban. Patawarin niyo ako sa tanong na to. Paano kung isang araw, bumalik siya? At sa pagkakataong yun, dala na niya ang tunay niyang puso. Makaila ang puso ng engkanto. Kapag nagkaroon ng pagnanasa, hindi na ito nagmamahal. At kapag pinilit kanyang mahalin muli, hindi yun pagbabalik, kundi muling pang-aangkin. Matapos nga ang pangyayaring yun, Miss Aya, tuluyan nang naglaho sa buhay ko ang engkanto. Dala-dala ko pa ang malaking aral dahil sa pangyayaring yun, na ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman pinipilit, hindi sa panaginip, hindi sa dilim, at mas lalong hindi kailanman kailangang sapilitan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.